kalimutan na gumawa ng ibang magagandang bagay. Hindi lamang ng ating sarili, pati doon sa ibang kapatid natin, gumawa rin naman tayo ng maganda para sa kanila. Hindi yung ikaw, sisirain mo yung kapwa mo para tumaas ka, para sumikat ka, kung saan-saan mang larangan, dahil may tinatapakan ka para tumaas ka. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos eh. Ang ibig sabihin ng Diyos, linisin mo ang sarili mo, no? Linisin mo yung sa labas mo, linisin mo yung nasa loob mo, at huwag mo rin namang kalilimutan na gawin yung ibang magagandang bagay. Amen. Ang mahirap kung minsan yung 10% hindi ka na nga nagbibigay pagdaan pa naman ng mga basket sa simbahan kumakanta ka, nakapikit ka, dumaan yung basket lumagpas na pero nung yung namang ikaw ay dinat na nakadilat dumukot ka nga sa bulsa nung may mahipo kang papel isinoli mo, kailangan barya lang, no? So yun ang mahirap nung makita mo, yung nakadrawing doon sa barya ay yung isda, abay, yun ang binigay mo sa Panginoon. Kasi yun lang ang para sa kanya, no? Pinasisikat mo pa, may litrato pa ng isda, Nakakalungkot. Kaya nga napakadami ng mga Katoliko, 84%, tinatawanan tayo ng mga ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Konti-konti ang gaganda ng kanilang mga simbahan. Tayo bulok-bulok no? Kasi ba naman pagdaan sasabihin natin kagad pupunta lang sa pari yan Huwag pong ganon, no? Ang pinaka-importante, sabi nga ng Panginoon, hindi masama yung ginagawa nilang ibinibigay yung 10% ng Year Buena tungkulin ng bawat tao yun. Pero sa ating simbahan, hindi naman ito'y hinihingi ng Diyos Yung kusa mong nanggaling sa loob mo, yung kusang nanggaling sa puso mo, yung taos sa puso mong ibinibigay mo, hindi mo ipinagmamalaki, hindi mo ipinagmamalaki sa mga katabi mo, lalo tigit hindi mo ipinagmamalaki ito doon sa Panginoon mong Diyos. Dahil sa Kanya yan, ibinabalik mo dahil gusto mong makatulong sa Kanyang katawang mistiko ang simbahan sa mundo. Amen. Pero parang nag-reflect din yung sa guro Brother Bert, sa sinabi mo yan, pati kami kinukutya mo Pati kasama na mga ako doon na ito di ba? Hindi, nakaread kasi guro, sa sinabi mong yan, pati kami kinukutya mo Hindi, Brother Bert, alam niyo yung kanina nabanggit ni Kuya Bert yung tungkol doon, ni Idol yung tungkol doon sa paghihingi ng ikapo Yung ikapo kasi karamihan ngayon yung mga kongregasyon o mga organisasyon ng iba-ibang sekta, hinihingi nila ikapo para sa kongregasyon. Pero hindi nila binabasa kasi yung alituntunin. Kaya dito marahil kaya sinabi ni Jesus okay na, binibigyan niyo erbabe ng rod at mapanggulay no pang. Pero yung katarungan at ang pag-ibig sa Diyos, nakakalimutan nila. Yung pala, kaya tinitingnan ko, hinahanap ko kanina yung kasi may tuntunin ng tungkol sa ikapo Doon po sa Deuteronomio chapter 14 verse 22 to 28. Pero hindi ko nababasahin yung 22. Marami na yon Doon lang sa 28 sabi niya, tipunin ninyo ang ikapo ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayang kasama ninyo, ang mga ulila at ang mga balo. Sa ngayon, pagpapalain kayo ni Yahweh. Ay, ano pa naman itong sinasabi ng ibang mga iba-ibang kongregasyon na yung ikapo ay diretso sa kanilang organisasyon. Kuya Bert, ano ba talaga ito? Alam mo, Idol, kasi katulad nga ng sinasabi mo, kasi sinasanggalan nila simbahan no? Pero ang katotohanan doon
Lalo na, sabi niya, doon sa broadcast, sa TV, sa ganito, ano. Pero, ang masakit noon, sana totoo yun eh. Pero, yun nga, halos karamihan pumapasok sa kanila eh. Ayaw kong magsalita dahil hindi naman kaila doon sa aking idol na si Kuya, no? Alam niya yan eh, no? Ako ayaw ko na magsalita, no? Kasi nagkakasala rin ako. Pero ang pinaka-importante ay ito. Sana kung tayo ay magbigay mismo sa simbahan. Doon sa simbahan natin mismo. At kung ito naman ay pag nabigay naman natin sa simbahan, huwag na natin hahanapin sa pare. Ay baka naman hahanapin natin sa pare dahil nagbibigay tayo ng linggo pakikwentahin natin sa pare. Nangyari na yan sa parokya. Ang pinaka-importante ay ito, pag binigay natin sa pare yun, binigay natin sa Diyos yun eh. Ipinagkatiwala natin doon sa ating pastor. Kapag ito'y hindi ginastos ng pastor natin sa tamang paraan, ay kasama siya dito sa tinutuligsa ng Panginoon. Pananagutan. Wala tayong pananagutan. Ang basta't ang binigay natin sa Diyos ay sa Diyos nating ibinigay. Kung ito ay ginastos ng ating mga pare sa kanilang pansarili, hindi sa simbahan, napakalaki ng kanilang pananagutan sa Diyos. Pero yung pananagutan natin bilang mga parishioner, bilang anak ng Diyos, ay wag na nating hahanapin dahil sa Diyos nating doon binigay. Alam mo, malinaw ito, Kuya Men, talaga eh. Yung mga pare kasi, sila yung lumalabas dito na ito ay ibibigay ninyo sa mga libita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Ibig sabihin sa inyong, doon sa mga bagay-bagay, kasi ang pare walang hanap buhay. Talagang bibigyan natin. Tapos sabi niya, bibigyan din ninyo ang mga taga-ibang bayang kasama ninyo. Ang mga ulila, ito yung mga mahalaga eh, na sana hindi ito ito yung pagtuunan nila yung kapo sa isang tao lang bababagsak, ano? Mga ulila at mga balo. Sa gayon, ito pinakamasarap dito, sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh. Amen.